Naiisip mo ba minsan? Kung alam ko lang to dati, mas okay ang sitwasyon ko ngayon. Lalo na pagdating sa pera, di ba? Kaya sa video na to, pag-uusapan natin ang 15 financial hacks na sana alam natin noon. Kaya humanda na dahil baka ito na ang simula ng pagbabago sa iyong financial journey. Magtabi ng 20% ng kita mo. Kahit maliit pa yan, laging unahin ang savings. Isipin mo, kung kikita ka ng 10,000 piso kada buwan at nagtabi ka ng 20%, sa isang taon, may 24,000 piso ka na agad. Hindi kailangan ng malaking pera para magsimula. Kahit maliit, basta consistent, mag-grow rin yan. Magkaroon ng emergency fund. Ang buhay, hindi palaging smooth sailing. Laging may unexpected na gastos, tulad ng pagkasira ng sasakyan o medical bills. Mag-ipon ng sapat na pera para sa hindi inaasahang pangyayari. Targetin ng 3 hanggang 6 na buwan na halaga ng iyong pang-araw-araw na gastos. Alam mo ba na kung magsisimula kang mag-invest sa edad na 20 ng 2,000 piso kada buwan at kikita ito ng 8% kada taon, magiging 6 na milyon ito pagdating mo ng 6 na po. Yan ang magic ng compounding interest. Iwasan ang lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita mo, natural na gusto mong taasan din ang lifestyle mo. Pero tandaan, ang tunay na yaman ay hindi sa kung magkano ang ginagastos mo, kundi sa kung magkano ang naiipon mo. Iwasan ang impulsive buying. Bago ka bumili ng isang bagay, itanong mo sa sarili mo, kailangan ko ba talaga to? Kung hindi, maghintay ng isang araw bago magdesisyon. Mas madalas kaysa hindi, mapagtatanto mong hindi mo pala ito kailangang bilhin. Humanap ng mas murang alternatibo. Hindi palaging mas maganda ang mahal. Halimbawa, sa gamot or grocery items, subukang gumamit ng generics or no-brand products. Pareho lang ang kalidad pero mas mura. Bayaran ng utang ASAP. Kung may utang ka, lalo na sa credit card, bayaran mo ito agad. Mas mataas ang interest rate, mas mahihirapan kang makaahon. Unahin ang pinakamataas na interest at magbayad ng higit pa sa minimum payment. Matutong humingi ng discount. Huwag mahiyang magtanong ng discount. Ang 50 piso na natipid ngayon ay malaking bagay kung consistent mo itong ginagawa. Alamin ang halaga ng oras sa pera. May mga bagay na mas maganda kung bibilhin mo kaysa gawin mo dahil mas mataas ang halaga ng oras mo. Isipin mo ang value ng bawat oras ng buhay mo. Pag-aralan ang power of compounding. Ang sikreto sa pagyaman ay consistency. Hindi mo kailangang maging eksperto sa simula, pero maglaan ka ng oras para matutunan ito. Magkaroon ng multiple sources of income. Huwag kang umasa lang sa isang source ng kita. Maghanap ng iba pang paraan tulad ng online business, freelance jobs, or passive income. Huwag matakot magtanong or mag-seek ng financial advice. Minsan, kailangan mo ng expert advice para makagawa ng tamang desisyon. Mag-research at humanap ng trusted na advisor. Pag-aralan ang financial literacy. Kaalaman ang pinakamahalagang puhunan. Ang bawat natutunan mo tungkol sa pera ay magdadala sa iyo sa mas maayos na financial future. Alamin ang basic budgeting. Kung hindi mo alam kung saan napupunta ang pera mo, siguradong mauubos yan. Gumamit ng Excel or budgeting app para mas madaling gumawa ng budget. Mag-invest sa sarili. Ito ang pinakamagandang investment na hindi kailanman mawawala sa iyo. Ang skills na matutunan mo ngayon ay magagamit mo habang buhay. Kaya alin sa mga financial hacks na to ang gagawin mo agad? I-comment mo yan sa ibaba. Kung gusto mo pa ng ganitong klaseng content, huwag kalimutang i-like ang video na to, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan mo. Tandaan, ang bawat hakbang na ginagawa mo ngayon ay magdadala sa iyo sa mas maayos na kinabukasan. Kita-kits sa next video.